hapon uli, magandang hapon. Yan. Din ko kayo i-views habang din ko kayo ihaharap yan sa view na yan na habang sasagutin ko yung may nagtatanong sa akin regarding dun sa yung pag-uwi ko na bakit hindi daw ako, kasi guys na sabi ko sa kanya na yung pag-uwi ko kasi guys, bayaran mo ng kalahati or buo yung visa na nirenew natin ngayon. 'Di ba? Ang ano kasi ang ano kasi nun guys, yung di ko alam yung rules ngayon, bagong rules ngayon kasi ang rules dati kasi nung time na nagkaroon ako ng visa, libre naman yung visa ko kasi. Pero yung amo ko ngayon guys, napaka wise, sobrang wise. Sabi bibigay ko lang yung yung passport mo. Magbigay ka ng, bayaran mo yung visa na ikinuha ko sa iyo ngayon. Kasi karirin ko nga lang ng visa guys. So, ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa mga kapatid ko. Kasi, gusto din kasi nila ako makauwi. Dahil sa sitwasyon ko nga, alam na nila kasi yung yung kalagayan ko. Nag-iisa ako. So, alam nila na ilang araw, ilang buwan ako nakatambay. So, masasaid talaga ako. Hindi, kasi nung time na ang tagal ko nakuha yung passport ko. Kasi nag-antay ako sa kapatid ko. Kaya yun, may nag-message sa akin na maglapit daw ako ng actually guys, nilapit ko yun. Lumapit ako ng una sa Muri. Ngayon, paglapit ko sa Muri, siyempre tatanungin niya ako yung pangalan doon sa yung nag-sponsor sa akin. Yung company namin guys, hindi yun hindi isang hindi isang branch. 15 yan pero iba-iba ang pangalan. Doon ko nalaman ng yung nagbisa sa akin at ang kumuha sa akin na naging amo ko, yung kumuha sa akin na para magtrabaho sa shop, ay doon ko nalaman na hindi lang pala iisa. So ngayon nung tinanong ko doon sa sabi sa akin nung sa Muri na mahihirapan tayo kasi wala daw yung kailangan na papadalhan natin ng or sino ang dapat sasagot doon sa problema na sinuplong mo, yung gano'n nangyari. Tapos nalaman ko 5 sila, korporasyon yung So ngayon, ang sa visa ko, ibang pangalan doon sa amo na ang lagi kong kaharap. Tapos yung sa visa ko, hindi ko alam kung sino. Kung sinong tao yun, sinong punsupulato yun. So, yung nagtanong sa akin kung bakit hindi ako lumapit sa tawag nito, OWA. Di lalo ako magka-problema guys kasi alam ko na alam na may visa ako. Hindi ako pumasok ng UAE na legal. Pumasok po ako ng UAE bilang tourist. Naka-registered ako ng OWA. Past few years yun. Pero bagong renew ako. Dapat din yun, i-registered ng panibago yun. So hindi ko na pag-isip, di ko na dapat ni-renew ko yung sa OWA. Nag-online ako na nag-try ako kahit sabihin natin na kailangan natin na masilip ang record ko doon sa OWA. Wala guys. Kaya yung nagtanong sa akin kung bakit hindi ako lumapit sa ngayon, nasagot ko na yung sinasabi mo na bakit hindi ako lumapit doon. Lumapit ako doon. Kaso lang, wala akong record. So ngayon, parang pumasok ko ng UAE na illegal ako. Wala akong record sa PUAE, kung ano-ano sa agency ng So, ang magiging sa akin,
baka ma-hold pa ako lalo, magkaroon pa ako ng problema. So ang ginawa ko na lang guys, dahil nangako naman yung mga kapatid ko na tulungan nila ako na in a few months na makauwi ako. Magantay-antay lang ako. Sa madaling salita, nakapag-decide sila na after ng New Year na ako mag-flight kasi ang mahal nga ng ticket guys, ang mahal din ng kasi dapat nga dito ako magpasko nung time na yun, nung pagka-decide na yun na uuwi ako para hindi na ako masyadong mahirapan doon sa sitwasyon ko kasi yun nga everyday kami nag-usap ng mga kapatid ko guys nung time na yun na wala akong pasok, di na ako pumapasok. Kaya yun. Nung time na dumating na ng time na okay na, plansado na lahat. Pinadalhan ako ng pambayad ng lahat ng nagpadala yung kuya ko ng partial ng pambayad doon sa yung sinabi sa akin sa visa, binayaran niya. So kumuha ko ng ticket ng pauwi, pero nakadate yun ng January, so the following years na siya, 2025. So yun guys, so sana maliwanag po. Alam ko maraming question na doon sa yung nagtanong sa akin kung bakit ganoon ang ginawa ko. Sabi ko, kung halimbawa na patatagalin ko pa, ang daming proseso, kung sino pong lalapitan ko, ganun din naman magiging sitwasyon Walang lalakad sa sitwasyon ko na hindi ako masyadong hindi ako makakagalaw ng maayos. May ultimong pagpuntang na CR sa papunta ng kusina hirap na nga ako. Kaya lahat ng mga gamit ko pasalamatan lang ako di kuryente is pwede doon sa kwarto ko, kaya mas mabilis. So ito, konting kwento ko na lang sa inyo kung paano ko na-survive yung ko. Pag nakasahing ako, mag-init ako ng tubig, lagyan ko ng asukal yung kanin ko para lang makasurvive ako. Ganun lang ang ginawa ko for the whole month of December. Kaya nung umuwi ako, payat ako kasi ba makuha sustansya ng wala akong ganang kumain, hindi ako nakakatulog ng maayos. Hindi ibig sabihin na na-stress ako dahil sa sakit ko yun. Hindi yun hindi yun na-stress ako dahil sa sitwasyon, hindi. Kasi kung ako mag-decide na nasa plano ko na na lang kung ganoon na magiging sitwasyon ko, magpakamatay na lang doon ako sa UAE. Pero ang ng kapatid ko nandiyan, sabi nila sa akin na nandito kami, mga kapatid mo, wala na tayong magulang, pero nandito kami nag-aantay na umuwi ka. Doon ako naantig yung puso ko na mahal pala talaga nila ako. Sabi ko, iisip ko na sige, lakasan ko ang loob ko. Actually hindi naman ako napanghinaan ng doon, yung hindi na wala na akong pag-asa na hindi, wala akong ang akin is pag mawala na ako ng konsumo sa buhay, wala na akong konsumo sa sarili ko, ang tanging ko lang yung magde-deliver sa akin ng bigas na yun lang at saka asukal. Pero yung mga lulutuin hindi ko na kaya yung yun kasi yung kamay ko ang problema guys, hindi ako makapaghiwa, hindi ako makahawak ng maayos ng ang kahit na paghawak ng kutsilyo hindi. Yung kutsara nga hirap na ako hirap na ako pigilan yung kutsara pag kumakain ako Kaya yun ang nagiging sitwasyon ko doon guys, kung gaano kahirap. Pero alam mo, sa totoo lang, never ko yung na-feel na yung naging hopeless ako nung nawala ako ng pag-asa na sabi ko sa sarili ko kung ganito na lang buhay ko, kung anong maging kahinatnan ko dito. Kasi guys, lately lang nila nalaman ng mga kapatid ko na ang sakit ko lumala, na hindi ko na nawalayan na gano'n na pala. So sa mga OFW dyan nag-iisa, ingatan yung sarili nyo, ingatan yung kalusugan nyo, hindi yung Ako, hindi naman ako pala inom nung sa UAE ako. Kaso lang, naging lang ako doon sa mga pagkain na sa UAE, kung yung kinakain ko. Yung bagang,
Alam niyo na oily food, bawal pala sa akin yun kasi gawa ng mataas nga yung uric ko guys. Tapos naging ano sa atay ko. Tapos kung anong gamot na iniinom ko. So nung nalaman ko lang dito doon sa nung pagdating ko dito nung dinala ko sa ospital ng pamangkin ko, kung saan siya nag-duty sa lugar namin. Kasi sa ospital ng trabaho yung pamangkin ko. Doon ko nalaman guys, ang sabi ng doktor ko, sabi niyang doktor sa akin na, "Buhay ka pa ba?" Ginanon ako guys, diretso. Di nasyak ako, sabi ko, "Oo naman, kaso nga lang hirap ako huminga." Yun ang dahilan kung bakit ka hirap huminga. Bakit? Yung atay mo isabog na. Okay. Buti nga ang lakas ng loob mo sabi niya sa akin. Sabi niya, ang lakas ng loob mo. Tapos, totoo lang guys, umuwi ako ng mag-isa. Ang dami kong bagahe, dalawa kalahati, ang kiri ako. Tapos, naka-wheelchair ako. Yan ang isipin nyo guys, Wala akong marami nagsasabi sa akin mga kaibigan na magdala ka ng pagkain ganito ganyan. Guys, ang hirap paano ko bitbitin. Ang ginawa ko na lang sa carry ko, backpack. Sumakay ako ng alam sa totoo lang, bigat ako pero pinilit ko yung kaya nung pagdating ako doon pagdating ko sa Pilipinas, alam mo sa totoo lang, bigla ako nakatayo kahit naka-wheelchair ako nung sa hindi ko alam kung bakit. Kaso lang, doon na naman ako binanatan ng lagnat ng tudo-tudo. Lahat ng sakit na inaubo ako, sinipon, siguro gawa sa pawis sa likod ko. Kaya yung nangyari na yon, hindi na ako nun. Kung ano yung ginawa ng kapatid ko sa kung ano yung pag-care niya sa akin nung nasa iipa ako. Alam mo ba yung bata, ganito ganyan, bakit ganito ganyan bang, kung ano yung sakit mo ganito ganyan, parang ganon. Sabi ko okay lang ako, at least nandito na ako, nakarating ako sa Pilipinas na safe. Sabi ko ganon, wag mo na intindihin yan. Kaya yan guys, sa nagtanong sa akin, sa nag-message sa akin ng dito kita sanagot sa live kasi sa video ko para lahat makakaalam kung bakit ako umuwi, kung anong dahilan. Yan po guys, maraming salamat, sana maintindihan nyo kung bakit ganito ang kwento ko, kasi para malinaw sa lahat na yung pag-uwi ko ay dapat hindi for good, kaso lang sa sitwasyon ko. Yun guys, maraming salamat, thank you sa pagsubaybay sa aking YouTube channel.